Pagdating sa salo-salo, lalo na sa mga fiesta at Pasko, isa talaga sa mga bida sa ating hapag ay ang kakanin. Pero alam nyo ba na may mga negosyo na nag-o-offer na ng buffet version yan? Paano nga ba magsisimulang ng ganyang business? Alamin po natin dito lamang sa Negosyo Tayo. Good morning, ako po si Raymond Lee. At ako naman po si Joy Lee. At hindi lang po kakanin buffet ang meron kami. Meron din po kaming grazing table, street food, cereal bar, mga turon, banana queue, at marami pa pong iba na tiyak kami na magugustuhan po ninyo. Bilang ako po isang wedding planner, nag-start po yung journey ko bilang event supplier noong 2017. Right after our wedding, I was very blessed to have friends na suportahan ako kahit wala akong professional background sa wedding planning. They just trust me kasi ang ganda daw ng kasal namin, maayos daw yung kasal namin. So yun yung naging portfolio ko, yung pinaka-wedding namin. May isa akong bride talaga na siya yung nag-push sa akin na ang gusto lang daw niyang pika-pika kakanin. So doon nag-start yung kakanin buffet and then ayun na po, dire-diretso na po yun. Noong una, siyempre, masaya ako kasi siyempre exciting yung ganitong negosyo. Tapos challenging para sa amin. By the grace of God, alam namin, malapit na po namin makamit yon na totally mag-for good siya dito sa Pilipinas with all the opportunities and all the trust na binibigay sa amin ng mga clients namin. Kasi yun naman talaga yung goal namin yung magkasama kami sa, siyempre, literal na magkasama sa isang bahay. Kasi ang hirap talaga ng long distance relationship and alam ko nakaka-relate din yung mga iba't ibang mga OFW families at lahat naman siguro ng OFW gusto talagang umuwi na rin sa Pilipinas to be with their families. Siyempre para sa akin, napakahirap na. Lalo-lalo na inabot kami ng 8 buwan sa barko. Kaya talagang yung eagerness namin na matupad yung dream talaga namin na magkasama na kami and of course to start our family. Kaya pinupush namin yung business din. To not just for us but also to be a blessing to other people. Isa sa mga goal ko talaga makilala yung mga kakanin ng next generation. May mga events kami na hindi na nila kilala yung puto, yung kutsinta, pichi-pichi, na nakakalungkot kasi syempre ako kinalakihan ko yun. The mission naman is to really help more working students. Actually, not just working student, yung mga, especially mga single parent, stay-at-home mom. Kasi nangangailangan sila ng racket, extra income. And ito na po yung nagiging way ko also to serve the community. Pinukuha namin yung team member or staff is around the community din naman po para ma-extend yung blessings to them. Salamat sa iyo kasi kahit wala ako dito, kahit nasa barko ko, nagagawa mo ng maayos yung business natin. Nagpapasalamat ako sa kanya. Ayan, kasi... Ulit. Bakit? Oh, ba't mo kayo ito? Ayusin mo yung sabi. Nagpapasalamat ako sa kanya dahil sa mga sakripisyo niya bilang isang OFW para magkaroon kami ng mas maayos na buhay. Para po sa mga kapwa ko na OFW wife or kung hindi man wife, mga anak, na mga magulang na trabaho po sa ibang bansa, unang-una po talaga is pangalagaan niyo po yung perang pinapadala po sa inyo kasi po pinaghirapan po talaga yun ang mahal natin sa buhay. And kung gusto niyo po magnegosyo, huwag po kayo matakot. Pagsimula po kayo sa talagang gusto ng business na simulan para po mapangalagaan po yung mga paghihirap po ng mga mahal natin sa buhay na nasa ibang bansa. Sa pagnenegosyo, kailangan buo ang loob mo at syempre samahan mo na madaming dasal. Kaya naman, tara, negosyo tayo!